Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin para sa kaligtasan sa bagyo. Mapagmahal naming Ama, lumikha at Panginoon ng sansinukob, ang iyong pagkalinga ang nagtataguyod sa mga saligan ng daigdig at ang iyong karunungan ang gumagabay sa daloy ng kalikasan. Taos puso kami nagsusumamo, iligtas mo kami sa nagbabantang panganib ng bagyo. Ingatan mo kami sa lahat ng kapahamakan at papanatagin mo ang lahat ng unos ng aming buhay na nagbabanta sa bawat isa sa amin. Manatili nawa kami ligtas sa iyong mapagkalingang mga kamay. Masumpungan namin ang iyong kalooban sa bawat karanasan at matapat ka namin mapaglingkuran bilang mga katiwala ng iyong sanglilikha na may pusong puspos ng pasasalamat. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O mahal na Birheng Maria, aming masintahing ina, ipanalangin mo kami, yakapin mo kami sa manto ng iyong pag-ibig at ipag-adya kami sa lahat ng kalamidad. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ating ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Ito ang katedral ng Obispo ng Roma, kaya't itinuturing itong inang simbahan ng lahat ng mga mananampalatayang Katoliko. Mula rito, pinamumunuan ng Santo Papa ang simbahan bilang tanda ng pagkakaisa at tagapangasiwang may pag-ibig. Ating ipanalangin si Papa Leon ika-14 upang kanyang maalagaan ang kawang ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga sa pamamagitan ng kanyang katapatan kay Kristo. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga
kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Samba ka namin, ipinagmumuni ka namin, inasasalamanan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan, hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lahat natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesu Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos
at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ay nakikinig, ay pagpapalaing lagi, ng ngalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Pagsiupo ang lahat. Isang maulang umaga sa inyong lahat. Bagamat ngayon ay medyo hindi maganda ang ating panahon, tayo ay patuloy na naghahanda para sa darating na bagyo. Pero bagamat yun nga ang ating ginagawa, tayo pa rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo magkakasama ngayon dito sa loob ng dambana, sa loob ng kanyang tahanan. Tayo pa rin ay nagpapasalamat na tayo ay magkakasama, nagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya maaari bang sabihin ninyo sa inyong katabi, "Maraming salamat at naririto ka."
Maraming salamat po sa inyo. Sa ating mabuting balita, nasabi na ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Ito pong pangungusap na ito ay nagbubuod sa tema ng ating pinagdiriwang ngayong araw na ito. Noong sa panimula na sinabi ni Father, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dedikasyon sa Laterano Basilica, ang Lateran Basilica na matatagpuan sa Roma. Ito ay ang ina ng lahat ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Gaano ba ito kahalaga sa ating kasaysayan? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kahulugan nito para sa ating mga buhay? Sa ating mga nararanasan, araw-araw, ano ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito? Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating pananampalataya, noong unang panahon, nung nagsisimula pa lang ang mga Katoliko, mga tagasunod ni Jesus, sila ay nagtatago. Sila ay nagtatago kung saan-saan sila nagdiriwang ng misa, kung saan-saan sila nagtitipon sa mga iba't ibang bahay, sa mga kuweba, sa mga tunnel sa ilalim, basta hindi sila makikita. Bakit? Kasi kapag nakita sila, lalong-lalo ng mga Romano, sila ay ipapapatay. Sila ay ipapapatay, sila ay pahihirapan, sila ay huhulihin. Kaya para hindi mangyari iyon, sila ay nagdiriwang ng patago, palihim. Yung mga misa nung panahon na iyon ay ginagawa ng patago sa saradong silid, saradong mga tahanan, sa mga lugar na hindi madaling makikita. At iilan lang, mga naniniwala lang ang nakakaalam na may nangyayaring pagdiriwang doon. Kaya sa paglipas ng panahon, nung naitayo itong basilikang ito, dito nakita, unti-unti, nagiging pwede na, nagiging litaw na yung pagdiriwang ng mga Katoliko. Hindi na nila kailangang magtago. Hindi na nila kailangan matakot. Hindi na nila kailangan sabihin, baka mahuli kami. Baka papatay kami. Baka ipako sa krus, ipakain sa mga leon. Hindi na nila kailangan mag-alinlangan at matakot. Pwede na silang magdiriwang ng nakikita, nag-aanyaya ng mga iba pang mga bagong kasama sa pananampalataya. Ano kaya yung naramdaman nila noon? Nung mula sa pagtatago, nung mula sa takot, pwede na silang magdiriwang, ipakita, ipamalas ang kanilang pananampalataya na hindi nila iniisip na baka sila ay ipapatay, na baka sila ay hulihin, na baka anong mangyari sa kanila. Bagamat sila ay handa na ialay ang kanilang buhay, ano kaya ang naramdaman at naisip nila nung panahon na iyon? Fast forward po tayo. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumaganap na ang pananampalataya. At dito sa Pilipinas, karamihan sa atin ay mga Katoliko. Kaliwat kanan ang mga simbahan. Pwede tayo pumunta, pumasok, magdasal na kahit anong oras. Ang Quiapo ay bukas lagi. Ngayon, sa paglipas ng panahon, isang malaking pagsubok para sa atin. Ngayong naging public na, pwede na nating isagawa ang ating pananampalataya, lalo na sa ating bansa. Ganun pa rin ba
yung pag-aalab ng puso natin para sa pananampalataya. O baka nasanay na lang tayo. Nasanay tayo na pupunta sa simbahan, kailangan pumunta, magsaserve, walang masama at dapat naman talaga. Pero yung pag-aalab ng ating puso na kailangan kong pumunta, magdarasal ako, kailangan kong magpasalamat sa Panginoon. Naniniwala po ako na dito sa Quiapo, buhay na buhay pa po yung apoy na iyon. Kaya ang panalangin ko po, sana wag mawala, wag mag-andap-andap yung apoy na iyon. Kasi aminin man natin o hindi, naging pagsubok na sa ating pananampalataya na isa sa mga nararanasan natin ay minsan nalulungkot din tayo sa loob ng simbahan. Aminin natin o hindi, minsan ang simbahan nagiging lugar na ng mga tsismisan, nagiging lugar ng paninira ng ibang tao, nagiging lugar ng mga mapanirang panghuhusga, ng pandaraya. Nawawala na yung lugar ng pagiging tahanan ng Diyos, tahanan ng panalangin. Kaya ang naging epekto, yung templo mismo din ng ating mga sarili, yung templo na nasa atin, tinawag tayong templo ng Espiritu Santo, naapektuhan din. Kung ano nangyayari sa ating paligid, naapektuhan na rin. Total, ginagawa naman ng iba. Ito nararanasan ko, naapektuhan na rin ang ating disposisyon sa pananampalataya. Naapektuhan yung apoy na nasa sa atin para sa ating pananampalataya. Kaya nga, panalangin natin yung apoy, yung pagnanais, yung pananampalataya na isinasabuhay ng mga kapatid natin noong unang panahon, naway magningas at mag-alab pa rin sa panahon natin ngayon. Narinig natin, pinalayas ni Jesus ang lahat ng mga nagbebenta sa loob ng simbahan. Sa panahon natin, ito yung mga kailangan din natin linisin, paalisin sa ating mga buhay. Yung mga bagay na naglalayo sa atin, yung nagsisira sa templo ng ating puso. Kaya nga mga kapatid, kapag nagawa natin iyon, unti-unti natin makikita yung pagnanais nating sumunod sa Panginoon. Ibigay ang ating sarili sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pamamaraan. Ibigay ang ating sarili ng buong buo. Kaya nga po, sa pagtatapos, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa na kahit lumipas yung panahon, na marami man tayong pagdaanan sa ating buhay pananampalataya, nariyan pa rin yung pag-asa. Ngayong panahon na ito, naghahanda nga tayo para sa bagyo. Meron pong pinaikot na balita dito sa ating arkidiocese na nagsasabi na maghanda ang lahat ng mga simbahan para sa pagkakataon na kailangan may masisilungan ang mga kapatid natin. Nakahanda tumanggap ng mga ating kapatid na nangangailangan ng tulong, ng masisilungan. Yung mga ganong ginagawa natin, yung pagmimisyon natin sa mga ganitong paraan, ito yung bumubuhay sa apoy ng ating puso, apoy ng ating pananampalataya. Kaya sana, panalangin natin na huwag sanang mawawala yung apoy na iyon. Na sana hindi tayo dumating sa panahon na nasanay na lang, okay na to, naasanayan na, stagnant na, status ko na lang. Pero sana humingi tayo ng grasya mula sa Panginoon na sa lahat ng pagkakataon, mas lalo pang lumakas
mag-alab ng higit pa ang ating pagnanais na sumunod sa Kanya. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng paikinabang sa mga inialay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na may kakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Sa pag-aalay po natin ng ating mga panalangin at pagsasakripisyo para sa mga naging biktima ng bagyo sa Kabisayaan, magkakaroon po tayo ng second collection na ipangtutulong sa mga napinsalang ari-arian at mga naging biktima ng dahil sa bagyo. Tumulong po tayo. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh. Panawagan para sa ordinasyon. Sina Reverend Marion Brian L. Makiraya at Reverend Richard Anthony A. Lim ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari. Sila ay oordinahan sa darating na November 29, 2025, Sabado, sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Cathedral. Ang sinumang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Ramon J. Licuanan. Maaari makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sina Reverend Marion at Reverend Richard. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Office ang Nazareno Images, ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilubong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming paikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anong mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan
upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.